Siyempre, sobrang inspiring nga na may padating na baby and ayun, siguro onting mas seryoso pa na gusto kong makuha tong next na dalawang panalo para sa baby ko na parating, para sa asawa ko, para sa bansa. So, mas motivated ako na maglaro ngayon and siyempre manalo para sa bansa natin. Ka-Express, eto na ang pagkakataong matagal nang hinihintay ng Gilas Pilipinas ang pagbabalik ni Kai Sotto sa mismong window na halos wala ng puwang para sa pagkakamali. Sa August 28, haharap ang Pilipinas sa Jordan at makalipas lang ang 2 araw, Iran naman ang susunod sa Mall of Asia Arena gaganapin. Parehong 5-1 ang record ng Jordan at Iran mula sa first round, habang 2-4 ang Gilas. Pero ngayong kompleto na ulit ang isang napakahalagang peraso sa sistema ni Coach Tim Cone. Ibang-iba ang maaring makita natin. Hindi lang basta bumalik si Kai, naglaro na siya sa tune-up win ng Gilas kontra Mobis Phoebus 81-76. At ayon sa mga lumabas na video clips, kitang-kita na aktibo siya sa loob ng paint. Kitang-kita na aktibo siya sa laro. Ito ang pinakamalagang indikasyon, hindi na rehearsal ang usapan, nasa actual na basketball condition na si Kai para sa 2 pinakamalaking laban ng Gilas sa window na ito. At kung bakit napakalaki ng epekto niya, simply sa 7-3, binabago ni Kai ang depensa, rebounding, rim protection, spacing at finishing ng Pilipinas sa isang iglap. Kapag kasama pa, sina Dwight Ramos, Junmar Fajardo, AJ Edo, Scottie Thompson at iba pang pangunahing piraso, hindi kailangan si Kai ang umiscore ng 20 para kontrolin ang laro. Ang kailangan niya ay gawing mahirap ang bawat drive, agawin ang extra possessions at pilitin ang Jordan at Iran na baguhin ang kanilang normal na opensa. Ito ang window kung saan maaring manggaling ang back-to-back wins na kailangan ng Gilas. At kung mangyayari yon, si Kai ang maaring maging pinakamalaking dahilan kung bakit biglang mag-iiba ang takbo ng World Cup qualifying campaign ng Pilipinas. Kung pag-uusapan natin kung bakit kayang makuha ng Gilas ang 2 sunod-sunod na panalo, unang dapat tingnan ang mismong problema ng Pilipinas nitong wala si Kai. Matapos ang 2 panalo kontra Guam at na sunod-sunod na talo, ang nakuha ng Gilas laban sa Australia at New Zealand, naging 2-4 ang record at bumaba sa ika-5 pwesto ng Group E. Samantala, ang Australia ang nasa 6-0, Iran at Jordan ay parehong 5-1 at New Zealand ay 4-2. Ibig sabihin, hindi pwedeng ordinaryong window lang ito. Kailangang manalo ang Gilas at kailangang magkaroon ng pagbabago. At yun mismo ang binibigay ni Kai. Hindi ito simpleng dagdag na pangalan sa lineup. Kapag may 7-3 center kang marunong tumapos sa rim, kumuha ng rebound, pumasa mula sa high post, at magbanta bilang shot blocker, lumalaki ang margin for error ng buong team. Ang mga guards gaya ni na Scottie Thompson, Chris Newsome at Dwight Ramos ay pwedeng maging mas agresibo sa perimeter dahil may malaking presensya sa kanilang likod. Ang mga forwards gaya ni na Carl Tamayo at Kevin Kimball ay magkakaroon ng mas malinaw na role sa weak side. At ang mga big man gaya ni na Junmar Fajardo at AJ Edo ay hindi kailangang akuhin lahat ng trabaho sa gitna. Ito ang mahalagang distinction, hindi kailangang gawing one-man show si Kai para maging game changer. Mismong si Coach Tim ang gumamit ng salitang game changer sa pagbabalik niya at may basihan yon. Nung huling major FIBA stretch na kasama siya, nagpakita si Kai ng klase ng all-around impact na bihirang makuha ng Gilas mula sa isang 7-footer sa makasaysayang 83-89 na panalo kontra New Zealand noong 2024. Nagtala si Kai ng 19 points, 10 rebounds and 7 assists. Ibig sabihin, kaya niya makaapekto hindi lamang sa scoring, kundi pati sa paggawa ng plays. Ngayon, Jordan muna, hindi malit na kalaban ang Jordan, nasa 5-1 sila at napatunayan na nilang kaya nilang talunin ng Pilipinas sa kanilang huling FIBA World Cup Qualifiers meeting noong 2023. Nakalusot ang Jordan 91-90 kahit sumabog si Justin Brownlee para sa kanyang 41 points. Pero yun din ang dahilan kung bakit napaka-interesting ng rematch. Noon, kailangang halos gumawa ng superhuman scoring night si JB
para panatilihing dikit ang laban. Ngayon, may Kai sa loob na pwedeng magbigay ng vertical target, offensive rebounds, rim protection at interior gravity. Kapag napilitang bumagsak ang depensa ng Jordan sa paint dahil kay Kai, mas luluwag ang perimeter para kina Dwight, Thompson at KQ. Kapag namang pinili nilang manatili sa shooters, mas marami ang pagkakataon para sa loob, trap pass at offensive rebound. Yan ang klase ng problema na hindi nakikita sa simpleng box score. At hindi dapat kalimutan ang home court. Parehong sa Mall of Asia Arena gaganapin ang laban kontra Jordan at Iran. Walang biyahe sa pagitan ng dalawang laro, walang adjustment sa ibang venue, at may crowd na tiyak na magiging factor. Sa isang must-win situation, malaking bagay ang familiarity at energy sa sariling court. Kaya para sa unang hakbang ng back-to-back mission, malinaw ang formula, kontrolin ang paint, bawasan ang second chance points ng Jordan, gamitin ang size ni Kai para baguhin ang shot selection ng kalaban, at hayaan si JB na umatake nang hindi kailangang dalhin mag-isa ang buong scoring burden. Kung may patupad yun, malaki ang chance ng Gilas na makuha ang unang panalo at dalhin ang momentum diretso sa Iran. At kapag nakuha ng Gilas ang Jordan, doon magiging mas mabigat ang pressure ng Iran. Ang Team Melli ay hindi basta traditional Asian powerhouse, pumasok sila sa second round na 5-1 at nagtapos sa first round na may 3 sunod-sunod na panalo. Kaya kung may isang laban na talagang susukat sa bagong anyuan ng Gilas, eto yon. Pero may mahalagang detalye rito. Bago pa harapin ng Iran ang Pilipinas sa August 30, makakalaban muna nila ang New Zealand sa August 28 sa Mawa Arena. Ibig sabihin, 2 araw din ang pagitan ng kanilang mga laro. Samantala ang Gilas ang manggagaling sa emotional at physical na laban kontra Jordan. Kaya malaking usapin ang rotation, foul management at kung paano gagamitin ni Coach Tim ang ilalim ng frontline. Dito lalong nagiging mahalaga ang presensya ni Kai. Hindi kailangan 35 minutes agad ang ibigay sa kanya para maging decisive. Kung maayos ang rotation ni Kai, Chunmar at AJ, pwedeng manatiling sariwa ang interior defense ng Gilas. Pwedeng may isang big man na laging handang sumalo sa rim habang ang iba ay ginagamit depende sa matchup. Kapag may ganong depth, mas mahirap para sa Iran na paulit-ulit lang umatake sa parehong weakness. At offensively, pwedeng maging sentro si Kai sa simpleng basketball na napakahirap pigilan, high pick and roll, screen and dive, steals sa loob, offensive rebounds at quick passes mula sa elbow. Hindi kailangan ng komplikadong set kada possession. Ang presence pa lang niya ay pwedeng humila ng help defender at magbukas ng shooting lanes. At isa pang malaking bagay, si Kai ay maging interior anchor at magbigay ng matchup problem. Hindi kailangang pagpilian kung sino ang bubuhat sa team. Ang lakas ng setup ay magkaibang problema ang ibinibigay nila sa depensa. Dito pumapasok ang mas malaking picture. Sa second round, carried over ang results mula sa first round, ang top 3 sa bawat grupo at ang best fourth place team bukod sa host Qatar, ang makakakuha ng World Cup spots. At dahil 2-4 ang Gilas, bawat panalo ngayon ay napakalaki ng halaga. Ang 2 sunod-sunod na panalo ay hindi lang simpleng 2-0 weekend. Babaguhin ito ang standings pressure at ibabalik ang Pilipinas sa seryosong habulan para sa qualification.